Ito nga yung araw na first time ko na gumawa nitong chicken cordon bleu. At hindi ko rin talaga in-expect na ganito ang kalalabasan niya. Dito nga ay meron akong 1 kilong chicken breast. At pinagiling ko nga lang din siya dito sa aming palengke. Request nga to ni ate at ako nga ang pinapagawa niya. Sa totoo lang wala akong alam sa paggawa nitong chicken cordon bleu, pero sige, laban na. Lagyan ko nga lang to ng iba't ibang pampalasa. Buti na lang talaga at nakapag-enroll ako sa YouTube Academy. Nung malagay ko na nga yung mga iba't ibang pampalasa, ayan, hinalo ko na nga rin. Hindi ko nga alam kung meron talagang itlog na nilalagay, pero ayan, naglagay na nga rin ako. At pagkatapos, syempre, ayan, imekos-mekos na nga rin natin ulit. Tapos dito nga ay tinansya ko nga lang ang paglalagay ko nitong all-purpose flour. Konti nga lang yung aking nilagay at ayan, minekos-mekos ko na ulit. Nung sa tingin ko nga ay okay na, ayan, sinantabi ko muna dahil maggagayat nga tayo nitong cheese at netong ham. Syempre, kayo na nga bahala kung saan kayo bibili ng cheese at ham na ilalagay ninyo. Dahil nga kami rin naman ang kakain, kaya naman nilakihan ko nga rin tong hati ng ham. Isa nga to dun sa binaon namin nung kami ay nag-swimming. Gantong cheese nga lang din yung aking nabili dahil dun sa binibilhan ko wala nang ide. Dahil tinatamad na nga rin akong lumipat ng ibang tindahan, kaya ayan, gora na sabi ko. Dahil first time ko lang din naman gagawa, kaya naman okay lang kahit ito lang. At kami lang rin naman ang kakain nito. Tapos na ako magayat at nililinis ko na nga itong lamesa na paggagawaan ko. At dahil mas malapit nga to sa aking tissue, kaya ito na nga lang yung ginamit ko dahil tinatamad na nga ako pumunta dun sa labas para kumuha nga ng basahan ng pampunas. Sa totoo lang, anong oras na rin kasi to, kaya naman medyo inaantok na rin ako, kaya nagmamadali na rin akong gawin to. Hindi ko nga alam kung tama na yung ginagawa ko, pero ayan, dahil nakapag-enroll tayo sa YouTube Academy, ayan, gora. Natapos na nga ako maglagay ng cling wrap, kaya naman naglagay na nga rin ako paunti-unti netong mixture ng ating chicken breast. Sa mga oras na to ay kinakabahan na nga ako, baka hindi maging successful to. After nga niya, naglagay na ako ng ham at itong cheese. Sabi ko nga dito, ito na moment of the truth. Dahil nga kinakabahan akong ibalot tong ating ginawang chicken cordon bleu. Pero sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko susubukan, paano ko malalaman? Kaya naman ito na, binabalot ko na nga to dito sa ating cling wrap. Dahan-dahan ko pa nga yan dyan dahil akala ko hindi talaga siya magdidikit. Pero ayan nga, nung nakikita ko na tama yung aking ginagawa, natutuwa na rin ako dyan. Ano ba yung feeling na para kang bata na binigyan ka ng isang candy? Ganun. Oh, di ba? Oh. Oh. Perfecto. Walang ano yan. O diba, yung mga gantong bagay, sobrang saya ko na. At ito, pagkatapos, syempre, malakas na nga yung loob ko, kaya naman ito, dinire-diretso ko na nga rin ang gawa. Ito nga, sa totoo lang, ito ang gustong-gusto ko rin na gawin dahil nga nako-curious ako kung paano. Yung unang procedure kasi talaga nito ay hindi naman giniling ang ginagamit. Buong breast nga yun ng chicken at pinapanipis lang. Medyo nahihirapan kasi ako doon, kaya naman buti na lang ay pwede nang igiling at ganito ang gagawin. Dito nga ay nabalot ko na lahat itong ating ginagawang chicken cordon bleu, kaya naman ilalagay ko na nga rin to sa freezer. I-rest ko nga muna dito sa ating freezer at least 1 hour. After 1 hour nga, ayan, kukunin na nga rin natin dahil nga babalutan na rin natin siya. Babalutan ng egg at breadcrumbs. Ganda na nga ang pagkakasit netong ating ginawang chicken cordon bleu. Mga oras na to ay nakikita ko na nga rin ang magiging resulta netong ating ginagawa. Hindi ko nga rin alam kung kailangan pa bang ibalot sa harina, pero ako kasi hindi ko na nga siya nagawa. Diretso egg at breadcrumbs nga lang. Dito nga sa aking unang ginagawa ay nag-double coating nga ako dahil nga akala ko manipis pa. Pero nung napansin ko na parang medyo malaki ang aking pagkaka-coating, kaya naman ito lang yung unang coating na dinalawa ko. Dahil baka nga pag dinouble coating ko lahat ay hindi nga maluto yung loob. Kaya naman itong aking mga sinunod ay isang coating na nga lang yung aking ginawa. Sa 1 kilo nga na breast giniling na aking ginawa ay naka 14 pieces nga lang ako. Pero syempre, depende pa rin sa inyo kung gaano kalaki ang inyong gagawin. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ito ay baon namin, kaya naman nilakihan ko na rin. Pero kung gagawin ngang negosyo to ay mas better nga na medyo nipisan nyo at medyo liitan nyo. Yung alam nyong saktong-sakto lang na pangbenta at alam nyo nakikita kayo. Kaya
Kaya ngayon alam ko na kung bakit mahal ang chicken cordon bleu dahil nga ganito ang proseso nito. At mabalik naman na tayo dito sa aking video. Natapos na nga ako makapag-coating nito at nilagay ko na nga rin to agad sa freezer. Nirest ko lang siya ulit at after 1 hour, ito na siya ulit. At pwede na nga rin siyang iprito. Nagtry nga lang ako ng mga ilang piraso para matikman kung tama na ba yung lasa. At pagkatapos, ito na nga ang ating finished product. O, diba? Kapag gusto mo talaga, magagawa mo. Dahil marami na ngang paraan dito sa mundo. Kaya naman, hanggang dito na lang mga friends. Salamat sa panonood. Bye!